Buti naman tumigil na yung ulan mga kaparmers. Kanina grabe, simula umaga hanggang alas 3 walang tigil ang ulan. Ngayon is nasa alas 5 na. Alas 5 na naman. Pero ito, papunta ko sa ating farm para ipagpatuloy yung ating ginagawa na imbakan ng mga organic na pagkain ng ating mga alaga. Parami ng parami yung ating mga alaga, kailangan yung ating mga organic nakasegregate. Marami yung kailangan natin i-imbak para pag shredder tayo, hugot na lang ng hugot mga kaparmers. Sa 1 week merong isang araw na mag-harvest tayo ng mga organic, tapos doon natin i-imbak para hindi tayo mahihirapan. Pagkatapos kong maglagay dito, dadiretso ako dun sa ginagawang shop para ipagpatuloy yung sa ceiling, yung sa insulation para hindi mainit mga kaparmers. Nandoon si Kuya Niknik at saka si Kuya JR. Ginawa nila yung nasa unahan, nag-extend para hanggang sa kalsada at makita yung ating tindahan, kasi medyo tago siya. Kung titingnan sa kalsada, medyo nakatago. Ang ginawa ko, nilagyan namin ng extension, tapos doon ikakabit yung signage mga kaparmers. Ito yun, yung ating ginawa kanina. Kahit malakas ang ulan, hindi ko man maipakita sa inyo ng kompleto. Ito yung ating natapos. Dahil hindi tayo makapag-video ng maayos kanina dahil nga malakas yung ulan. Yung mga puno ng saging, yung mga bunga ng saging, mga iba pang mga organic, naka-division ho yan mga kaparmers. Ayan, mahaba po yan, 10 meters. Kaya ako dito inilagay yan dahil dito natin itatayo yung Azolla pond. Tapos nandito rin yung ating tubig supply. Pagdating naman dito, nandito yung preparation area. Gagawa tayo ng munting kubo. Dito lahat magluluto ng mga organic na pagkain ng ating mga alaga, para sa alagang black pigs, native na manok, at para na rin sa ating mga heritage chicken at Peking duck. So dito, ito yung lugar kung saan makikita nyo sa susunod yung ating pag-prepare ng ating iba't ibang mga organic na patuka sa ating mga alaga. Pero bago ang lahat, bago pa magdilim, dahil alas 5 na, tatapusin ko muna ito. Lalagyan ko lang ng bubong. Ito lang, sapat na mga kaparmers. Ito na mga kaparmers. Ito yung ating istakan ng ating mga organic na pagkain para sa ating mga alaga. Malaki ho ito mga kaparmers. Ang bili ko dito sa 10 meters 600 mga kaparmers. Kung bibili tayo ng yero, may kamahalan at saka mas matagal ikabit. Ito mabilis, pero ang hindi lang dito maganda, hindi magtatagal. Pero nakita ko yung gumagawa ng uling, ito yung kanilang bubong, sabi niya 6 months na, matibay pa rin. So ito yung aking nagustuhan. Madaling ikabit, mura, okay na ito para sa ating bubong sa ating mga organic. Hindi naman ganun kamahal mga kaparmers kung tayo ay magpapalit. Dito pag nasira, pwede naman tayo magpalit anytime dahil marami namang kawayan na meron tayo dito. Mula dito hanggang doon, imbakan. Tapos tulad ng aking nabanggit,
preparation para sa organic na pagkain. Hindi pa matatapos ang kalahating buwan, sigurado mayroon na tayong kuryente at makakapag-operate na tayo ng shredder dahil nga approve na lahat, pagbayad na lang. Ang problema lang, wala tayong sasakyan, nasa Toyota pa, nag-aantay pa ako ng tawag. Mag-aalas 6 na mga kaparmers, mga siguro 5:40 na, nag-aagaw na yung dilim at saka liwanag. Alas 6 na mga kaparmers, uwi muna ako. Dala ko yung martilyo dahil pahinga lang ng 10 minutes. Pagdating ko sa bahay, pahinga 10 minutes, punta na naman ako dun sa ginagawang shop. Ayusin ko yung ceiling para hindi mainit. Grabe mga kaparmers, sabay-sabay yung ating project. Oh, kalimutan yung gate. Buti kung hindi original to. Ayan. Sa susunod, makakapaggawa din tayo ng gate. Shout out sa inyo lahat mga kaparmers. Mabuhay po kayong lahat. Sana bukas hindi na umulan. Tingnan natin yung mga ginawa nila Kuya Nick at saka Kuya JR kung ano yung natapos. Papakita ko sa inyo.